dito uli ako sa opisina nila ni Kuya Jerry. Yung purpose talaga mga kabisdak, bakit ako pumunta dito? Kasi yung last vlog natin, medyo mabigat, no? Medyo meron tayong sad news dahil sa recent changes sa student visa onshore application. So, inisip ko mga kabisdak, para naman maliwanagan yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas na gusto mag-apply ng student visa papunta dito, tanungin natin si Kuya Jerry ng ano yung 5 courses na mayroong pathway for permanent residency pag applicant ka nga, offshore applicant na sa Pilipinas, ano yung 5 courses na may suggest nila ni Kuya Jerry? Unang-una sa offshore application kasi, ang ruling ibang-iba, Okay. ang policy ng immigration. Kailangan, ang pwede mo lang i-enroll, yun lang related sa tinapos mo, o kaya ay related sa yung work experiences, at tinitignan din dito yung edad. Okay. So, karamihan dito ngayon is yung pang-higher education. Wala nang ibang pinakamaganda siyempre na nangunguna sa list ng application na may pathway sa permanent residency, kundi ang nursing. Nursing, Okay. medical. Yes, mga medical o health-related na mga courses, yan, may pathway yan. At yan ang talagang number 1 na pangangailangan ng Australia. Hindi lang naman ng Australia, kahit yung ibang bansa, talagang kailangan nila sa health-related. Lalo na siyempre mga nurses. Okay. Pangalawa, mga teachers. Kasama rin dito ang mga engineers, IT, accountancy, yan. Sa health-related, kasama rin dito yung mga medical technologists, mga PT, mga physical therapists, ayan, yung mga ganyan. No? So, engineering, yan, kasama pa rin yan. Sila pa rin ang mga nangunguna na kailangan ng Australia na may pathway sa permanent residency. Ngayon, isama ko na rin yung mga vocational courses. Sa vocational courses, kailangan talaga skilled ka. Halimbawa, chef. Kailangan may background kang chef sa Pilipinas para maka-enroll ka rito ng culinary or ng commercial cookery or kitchen management. Carpentry, automotive mechanic, automotive electrician, welder, yung mga yan, civil construction design, yung mga drops person. Pero kinakailangan, may background kayo dyan sa field na yan para ma-enroll. Sabi mo, background sa vocational courses, Kuya Jerry, necessary ba na college graduate ka? Not necessarily, basta ikaw ay kahit tapos ka ng high school. Okay, Tapos ka ng year 12 o year 10, ang edad mo halimbawa ay 30 years old na o 35 years old, mga ganyan, okay lang na vocational na may pathway ang kuhanin mo kung ikaw nga ay may work experience o kasalukuyan mong trabaho, itong ine-enroll mong vocational course na may pathway sa PR. So pag vocational courses, mga kabisdak, parang ang laban is work experience. Yes. And then kailangan nila magpa-assess sa mga assessing body. Yes, kasi ang malaking question dito, halimbawa, nag-e-enroll ako ng automotive mechanic na course, halimbawa lang, wala ka namang maipakitang background mo na ikaw ay isang mekaniko for at least 1 year. Okay? So, hindi po pwede. So, ibig sabihin yan, Kuya Jerry, pag halimbawa, meron kang college degree, meron kang work experience, mag-enroll ka ng vocational courses dito, automotive, electrician, so mas mataas yung chance mo. Maganda yung chance. Hindi ko masasabing mataas ang chance. Chance. Pero maganda ang chances natin kapag may background tayo doon sa ating ine-enroll na course. Okay? Kasi pagdating doon sa... Ito, opinion ko to. Pag sinabi natin, hindi ko masabi palagi. Marami nagtatanong sa akin kliyenteng ganyan mataas ba ang chance ko? Mga ganon. Hindi ko kayang sagutin yung mga ganon. Hindi ako nagbibigay ng mga chances na ganon. Kasi nga, paano kung malalaman na na mataas ang chance ng iyong visa application, hindi ko naman nakakausap ang case officer. Immigration officer. Oo. Unang-una, walang visa na siguradong na-approve. Okay. So, doon pa lang hindi ko na alam kung mataas ba ang chance mo. Okay. Pag pinrocess ko yung iyong visa application, siyempre gagawin ko lahat ng magagawa ko para maging maganda yung application natin, para magkaroon ng mataas na chance, ayusin kong mabuti yung ating application. Pero kahit gaano kaganda sa paningin natin itong pinrocess nating visa na inilodge natin, kung sa paningin naman ng case officer hindi okay ito, i-refuse niya yun. Wala pa rin. Oo. Kaya laging depende sa magiging assessment
ng case officer ang bawat application. Mm. So, hindi ko pwedeng sabihin, huwag kang mag-alala, Mm. mataas ang chance ng application natin. Mm. Hindi ko pwedeng sabihin yan. Yeah. Summarize lang natin ka Jerry yung courses no. So number Mm. 1 sabi mo medical related courses, Yes, nursing, medtech, Yes. physical therapist at anything related sa medical no. Tama. Dentistry. Yes, dentistry. oo, kasama. May pathway din ng dentistry pero hindi ganun kataas. Oo. Tapos sabi mo teachers. Teachers, Naman yes. elementary, high Secondary, yes. And yung- Early childhood. school. Sa Pinas parang may SPED ata yung Yes, special- SPED, meron din Oh, dito. okay. Yes. Nice. Tapos sabi mo engineering. Engineering, lahat ng field ng engineering. Cover yan. Yes, basta Oh, nice. engineers. Sa engineering ba kayo, Jerry, mayroon ka sa pamangkin ba nag-aaral na mechanical engineering? Pag fresh graduate, ano ba? O kailangan mag-experience? Sa application ng student visa, kung halimbawang nagtapos ng mechanical engineering, baka mo? Okay, mechanical engineering ang tinapos nito at ang edad, let's say, nagtapos ito between 22, 25 years old, bata. napakabata. Ang option niya is either kumuha ito ng masters ng engineering na Okay. napakamahal, Aha. okay? Or pwede mo na siyang kumuha ng graduate diploma in management. Okay. So, Na hindi ganun kamahal muna. Pwede niyang i-start yon or entry niya sa Australia. Pag nasa Australia na siya at sa tingin niya, gusto niya talagang ituloy yung kanyang engineering, o di tsaka siya kumuha ng masteral. ito ka, Jerry, kailangan ba pag engineering, licensed engineer ka sa Pilipinas or not necessary? Hindi kailangan kung student visa ang ina-apply natin. Kung ikaw ay magmamasteral, hindi kinakailangang board passer ka. Okay. Pero doon sa application ng permanent residency, iba ng usapan nyo. Okay. Yeah. Meron ka bang alam ka, Jerry? I don't expect you na alam talaga lahat. Pero pag nakatapos ba sila ng Masters in Engineering dito, yung mga natapos nila qualifications dito, pwede ba nilang i-apply para maging licensed engineer dito? Yes. Katulad ng nurses, di ba? Pag nakatapos. Yes. Nice. Pwede. Sa totoo lang, ang purpose nga ng kanilang pagkuha ng masteral is para asikasuhin na yung kanilang qualification para sa permanent residency or kahit man lang hanggang sa working visa Working muna. visa. Oo. Pwede naman yun. Nice. Tapos sabi mo, IT, information technology, Mhm. lahat ng Lahat course ng specialization, yes. sa IT. Broad, napakalawak kasi ng IT. IT. Ang daming specialization yan. Mm. O basta ikaw ay merong specialization ng IT at kasama sa occupational list ng Australia, pwede mong i-apply yan ng permanent residency. Nice. Tapos, yung panglima, mga kabisar, sabi ni Kuya Jerry, yung vocational courses, no, yung VET. Yes. Ano ibig sabihin ng VET? VET, Vocational Education and Training. And training. Itong mga vocational courses na to, ito nga yung mga nabanggit ko kanina na automotive mechanic, automotive electrician, welder, carpentry, chef, draftsman, at marami pa. No? Itong mga ito, oo, may pathway ito sa permanent residency, pero para ma-i-apply mo ito, offshore application ng student visa. Halimbawa, hindi ka pa pwedeng direct 482 o working visa or PR. Halimbawa, hindi pa pwedeng direct. Okay. At gusto mong mag-apply muna ng student visa offshore. So, kailangan may background ka rito sa mga skilled courses na ito. Working experience. Yes. So, yan nga mga kabisdak na banggit din namin sa last vlog na pag applicant ka, based ka sa Pilipinas, dapat may connection, no? May background, may relation yung i-enroll mo na course, kung ano yung natapos mo, yung work experience. Yes. Alright, so yun yung mga courses, mga kabisdak, no, na merong pathway to permanent residency. Ano yung courses na mga applicants sa Pilipinas na pwede nilang i-enroll dito sa Australia, walang pathway for permanent residency, pero they can enroll further ng another course na merong pathway to permanent residency. Pagka dumating na ng Australia. Pagka dumating na ng Australia. Kumbaga, parang ano yung entry course lang muna. Entry course. Na magamit nila na walang pathway sa PR. Yeah, walang pathway sa PR. Pagdating dito, natapos na nila yung first course, mag-enroll sila ng second course. Yes. Wala nang ibang pinakamaganda kundi yung mga business courses. Okay. Kasi ang business courses is applicable yan kahit ano pa yung background mo eh. Mapapansin mo sa atin, hindi ba? Nagtapos ng teacher. Okay. Nagtuturo na yan in 5 years pero pagka nag-masteral imbis na ang kuhanin ay masters ng education or masters ng teaching ang kinukuha masters ng business administration. Okay. Kasi nga, applicable naman yun kahit sa engineering. Kahit nga lawyer ka o doktor ka, pwede kang kumuha ng MBA. Di ba? So, isa yon yung mga business courses. Ngayon, doon naman sa mga
kagagraduate pa lang halimbawa ng year 12 at wala pang nasa isip na gustong kurso na may pathway sa PR. Okay. Or halimbawang wala pang qualification para kumuha ng course na may pathway sa PR. Pwede rin silang mag-start muna sa mga business courses. Okay. Kung vocational yung pipiliin nila. Diploma ng business, leadership and management, o kaya ay yung marketing and communication. Yan, yung mga murang courses lang na yan na magagamit lang nilang entry dito kapag nandito na sila sa loob ng Australia o natapos yung course nila na yon, na unang course nila, at saka sila ngayon mag-enroll ng kurso na may pathway na sa PR. Halimbawa, wala pa nga silang background at ang gusto nilang i-enroll is automotive mechanic na may pathway sa PR. Halimbawa lang. Kumuha sila ng business course, let's say diploma ng business, 1 year. Hindi nila po pwedeng i-package si automotive mechanic. Kasi hindi related. Yes. Kuhanin lang nila itong si diploma ng business, diploma ng business na 1 year. Pagdating dito sa Australia at natapos nila yung kanilang diploma ng business, yung susunod na application nila ng visa o enrollment, di tsaka nila i-enroll ngayon yung course na may pathway na sa PR. Regardless kung vocational yan o higher education, pwede. Pero para i-package natin from offshore, hindi po pwede. Hindi pwede. Kasi lilitaw na kumuha ka pa rin ng course na may pathway tapos wala ka namang background. So, hindi po pwede. Alanganin yun. Well, kung tinatanong nyo lang sa akin, pwede ba namin i-enroll yun offshore? Pwede ba namin ilad yung visa namin through automotive mechanic kahit na walang background? Pwede, bakit hindi? Kaya lang, sinayang lang ninyo yung pera ninyo. Kasi sigurado ma-refuse yun. Yung ganun ka, Jerry, halimbawa nag-enroll ka ng offshore, no? 1-year business course dito, tapos after ng 1 year, mag-enroll ka ng secondary course na may pathway to PR. Eligible ba mag-apply ng graduate visa after ng 1 year? Yes. Hindi. Ang kadalasan na course na may pathway sa PR ay at least 2 years. Okay. Kasi ang eligibility sa pag-apply ng graduate visa is dapat naka 92 weeks ka, which is 2 years yun. Okay. Tapos, dahil nga nagkaroon ng changes ang graduate visa, dati ay ang age limit is 50 years old, ngayon ay 35 na. Sa daming balita, changes ng immigration, ang dami ding apektado, yung parang na-stress, yung parang mindset nila na wala sa focus kasi nga kinabahan. Especially baka after 3 months may changes na naman. No? Yes. So, ano yung tips mo sa mga international student na andito na to stay motivated, na focus sa goal, sa pag-aaral? Ganito, onshore man or offshore. Okay. Mga nandito na sa loob ng Australia at saka yung mga nagbabalak pa lang o nangangarap na makapasok ng Australia through student visa. O kahit yung mga skilled na, mga professionals na. Wag po kayong nawawalan ng pag-asa. Okay. Dahil dito sa Australia, hindi lang naman ngayon nagkaroon ng pagbabago. Hindi lang naman ngayon nagkaroon ng changes sa mga visa. Taon-taon po yan, nangyayari yan. Taon-taon tumataas po ang visa fee. Okay. At ang iba pang mga gastusin. Ito nga last 2023, 2 beses yata tumaas yung requirement ng show money, financial evidences. Yes. Tapos, yung IELTS or PTE score, tumaas din yun. Okay. Babago yan. Asahan po ninyo, taon-taon, laging may magbabago dyan. Pero, huwag kayong mawawala doon sa inyong goal o sa inyong yung pangarap ninyo. Huwag kayong mawawala doon sa direction ninyo na yon. Kasi, kapag ka po kayo ay nakapasok na ng Australia, okay, yung opportunities po natin is mas lumalawak. Okay, mas lumalawak yon. Mas nagkakaroon tayo ng mas magandang pagkakataon kapag ka nasa loob na ng Australia. Dahil nga, sige, sabihin na natin na ang age limit ng graduate visa is from 50 to 35. Biglang bumaba. Sigurado ba tayo na next year ganun pa rin? Sigurado ba tayo na after 2 years ganun pa rin? Okay. Kung aabutan ninyo yung mga changes na yan na magiging favorable sa inyo, ang importante, nasa loob na kayo ng Australia. Diba? Ang akin lang dito, Kuya Bisdak, okay, is diretso lang. Huwag kayong nawawala ng pag-asa. At lagi lang po kayong mag-focus doon sa kung ano yung inyong pangarap dito sa Australia. Meron akong good example, Kuya Jerry, yung sinabi mo na yung changes ngayon,
Hindi ibig sabihin permanent na yan. Pwedeng Yes. magbago next year or a Tama. few months kasi nangyari yan sa amin. Dati, nung student visa kami mga kabisdak, graduate visa, nakahanap ako ng employer for 457 pa yung work 457 visa. pa nun. Nakahanap ako ng 457, nung nag-offer yung employer, sabi ko, this is it. Ano, may pathway na po PR. Nung na-launch yung application, may bagong policy yung short term, tsaka long term, Under 482. for A2 visa. Kasi dati mga kabisdak, pag 457 ka, automatic may pathway sa PR, di ba? Lahat ka, Jerry. Tama. So, within sa application ko, lumabas yung short term, long term. Unfortunately, yung trabaho ko that time nasa short term. So, walang pathway to PR. Ano lang, pwede rin yung isang beses. Pero ngayon mga kabisdak, I think the next year, the following year, yung course ko, nalipat naman sa Medium. medium term. Yun. So, yung pagbabago dito, parang every year, normal na talaga siya mga kabisdak noon. So, nangyayari yan. Katulad lang nung 2017 o 2018. Alam mo ba na tinanggal ang chef? Okay. Tinanggal ang chef. Ilang months lang, binalik din. Bakit kaya tinanggal nila dati? Alam naman natin na... Kailangan, di ba? Pero tinanggal. Tinanggal sa listahan. Binalik din nila. Thank you so much kay Jerry sa Maraming time. salamat. Maraming salamat din. Butit nakapag-follow up ka. Kasi nga talagang napakaraming naghihintay ng kasagutan doon sa mga nagiging changes ng Australia ngayon. Basta may time ka. Daan lang tayo dito. At nga pala, mai-suggest ko lang. Dahil sa kainitan na ngayon ng mga changes, ano. Kung gusto mo, kung okay lang sa iyo, mag-live tayo ng question and answer. Yun maganda. Oo. Sige. I-schedule mo sa mga viewers mo na magkakaroon tayo ng schedule na ganito, question and answer. Kahit siguro mga 30 minutes lang. Masagot ko yung mga gusto nilang itanong live. Kasi alam mo, ang daming gustong magtanong sa iyo, Kuya Jerry, na nasa iba't ibang probensya sa Pilipinas. Katulad sa Cebu, wala pa kayong office sa Cebu, no? Hopefully, meron. Sana next year, yes. Siyempre, I'm from Cebu. Kung alam mo lang kung gaano karami nag-message sa akin kaya Bisdak. Hindi kasi magtayo dun eh. Pwede. So, yan mga kabisdak, no, kay Jerry. Sa Cebu, I tell you, ang dami nag-message kasi yan. I'm from Cebu. Gusto nila yung may connection tayo dyan. So, at least, mabigyan natin yung mga ng opportunity, yung mga kababayan natin na makapagtanong sa iyo ng live. Sige. Ano pala, meron nung nakitang nag-comment sa isa sa vlog ko, nagtanong, parang may nabanggit ka daw na seminar niyo sa July, Manila, BGC? Hindi kasi ako siguradong makakauwi ng July. Hindi ko lang ito alam kung itong mga kasama ko, partner ko, si Kevin or si Alex, kung may schedule sila. Pero kung magkakaroon man ng schedule, ina-announce naman namin ahead of time. Follow nyo na lang mga kabisdak sa kanilang social pages, no, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Alright, so thank you so much. Okay, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Uulitin. Sige. Salamat po.